ninakawan ng tahanan, dinuraan ng dangal. Habang lumuluha si Blanca sa ulan, humahalakhak ang tuso niyang manugang na si Stella, kasama ang gahamang bangkero. Pinunit ang titulo ng lupa, tinapon ang alaala ng yumao niyang asawa. Ngunit hindi nila alam, ang pulubing madalas niyang limusan ay may hawak na lihim na magpapabagsak sa kanilang lahat. Babawiin ni Blanca ang lahat. Hanggang kailan maghahari ang kasamaan? Ninakawan ng sariling tahanan. Dinururaan ang natitirang dangal ng isang inang walang ginawa kundi magmahal. Habang basang-basa si Blanca sa ulan, walang awang humahalakhak ang tuso niyang manugang kasabwat, ang isang gahamang bangkero. Pinunit ang titulo ng lupa. Tinapaktapakan ang pamana ng kanyang asawa. Ngunit hindi nila alam, ang pulubing madalas niyang limusan ay may hawak na sumpa para sa kanila. Hanggang kailan maghahari ang kawalang hiyaan? Wala nang magagawa ang matandang yon, Lorenzo. Naisangla ko na ang titulo, nakuha ko na ang pera. Bahala na kayong magpalaya sa kanila bukas. Bakit ko sasabihin sa kanya? E di nagdrama na naman yon at iniyakan ang mga lumang gamit niya. Ang mahalaga, may pera na ako at makakaalis na ako sa bulok at mabantot na bahay na to. Nakatayo si Nanay Blanca sa likod ng manipis at kupas na kurtina ng kanilang kusina. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay buong ingat niyang hawak ang isang sinaunang mangkok na gawa sa porselana. Ang kaisa-isang natirang alaala ng kanyang yumaong asawa. Bagong hango, mula sa kalan, ang mainit na sabaw ng manok na sinadya pa niyang ipagtabi para sa kanyang manugang na si Stella. Kalahating araw, siyang nagtinda ng lugaw sa init ng araw para lang may maipambili ng kaunting karne dahil alam niyang pagod si Stella sa paghahanap ng trabaho. O iyon ang akala niya. Ang bawat salitang binitawan ni Stella sa kabilang linya ng telepono ay tila mga matutulis na patalim na tuwirang ibinaon sa dibdib ng matanda. Nanikip ang lalamunan ni Nanay Blanca. Nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Dumausdos mula sa kanyang mga kamay ang porselanang mangkok at humalik sa matigas na semento. Nagkadurog-durog ito sa maliliit na piraso, kasabay ng pag-agos ng mainit at malinamnam na sabaw na kumalat sa malamig na sahig. Walang palahaw na lumabas sa mga labi ni Blanca, ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay literal na gumuho ang buong mundo at nadaganan siya ng mga gumuhong bato. Mabilis na napalingon si Stella mula sa sala. Padabog siyang naglakad patungo sa kusina, ang kanyang kilay ay nakasalubong at ang mga mata ay nanlilisik sa inis imbes na kakitaan ng pagkabigla o pagsisisi. Diyos ko naman, ma, ano ba yung ginagawa mo? Ang dumi-dumi na nga ng bahay, dinagdagan mo pa ng kalat. Singal ni Stella, nakapamewang habang tinitingnan ang nasayang na sabaw. Wala siyang nakitang lungkot sa mukha ng biyenan. Ang nakita lang niya ay isang panggulo. Pinilit ni Nanay Blanca na hanapin ang kanyang boses mula sa pagkakabuhol ng kanyang mga ugat. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang lumuluhang mga mata patungo sa babaeng itinuring niyang tunay na anak. Totoo ba, Stella? Totoo bang isinangla mo ang bahay natin? Nanginginig ang baba ng matanda. Pilit na humihingi ng pagtanggi, nagmamakaawa na sana, ay namali lang siya ng dinig. Ngumisi si Stella, isang ngiting puno ng pagkutya na walang bahid ng hiya. Inirapan niya ang matanda at humalukip-kip. Narinig mo pala? Mabuti naman kung ganoon para hindi ko na kailangang mag-explain pa. Oo, isinangla ko ang bahay at wag mo akong tingnan ng ganyan, ma. Huwag mong paikutin ang sitwasyon dahil ako ang biktima rito. Napaatras si Nanay Blanca, halos hindi makahinga sa tindi ng pagbabaligtad ng katotohanan. Kayo ang dahilan kung bakit ako naghihirap. Patuloy ni Stella, tinuturo ang mukha ng matanda. Mula nang mamatay ang anak mo, ako na lang ang bumubuhay sa sarili ko. Hinihila niyo ako, pababa ng apo mong walang silbi. Puro kayo pamana. Puro kayo alaala. Nakakain ba ang alaala, ma? Hindi. Kailangan ko ng puhunan para umasenso
At ang bulok na bahay na ito, ang tanging paraan. Binenta ko na sa bangko ni Lorenzo. Tanggapin niyo na lang na pabigat kayo. Pamana iyan ng papa ninyo. Humihikbing sagot ni Blanca. Unti-unting bumibigay ang mga tuhod. Dito lumaki ang anak ko. Tahanan natin ito, Stella. Kung mawawala ito, paano na si Maya? Paano na ang apo ko? E di maghanap kayo ng tulay na masisilungan. Walang awang tugon ni Stella. Pinulot niya ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng mesa. Bag na binili niya mula sa perang ninakaw niya sa pamilya. Mag-empake na kayo. Dahil bukas na bukas, ipapasara na ni Lorenzo ang bahay na ito. Wala na kayong karapatan dito. Tumira kayo sa kalye kung gusto nyo. Basta ako, aalis na. Tinalikuran niya ang nakaluhod na biyenan. Habang naglalakad palayo, walang paglingon-likod niyang hinila ang pinto palabas. Isang marahas na puwersa ang naglapat sa makapal na pintuan ng bahay. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan na tuluyang bumasag sa kaluluwa ng matanda. Naiwang mag-isa si Nanay Blanca sa gitna ng madilim na kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang pinupulot ang mga basag na piraso ng porselana mula sa sahig na nabasa ng sabaw. Nakikita niya sa mga bubog ang refleksyon ng kanyang pagod na mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang isang matalas na piraso, hindi alintana ang kirot sa kanyang palad. Habang tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga kulubot na pisngi, isang malaking katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Saan kami pupulutin ng apo ko bukas at paano ko siya mapoprotektahan mula sa kalupitan ng mundong ito? Ang bawat butil ng bigas na kanyang hinahalo sa loob ng malaking kaldero ay tila mga pira-piraso ng kanyang pag-asa na pilit niyang binubuo sa gitna ng nagbabadyang unos. Sa ilalim ng naglalayab na sikat ng araw, patuloy ang marahang pag-inog ng sandok ni Nanay Blanca, habang ang usok mula sa mainit na lugaw ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukhang punong-puno ng puyat at alalahanin. Ito na lamang ang tanging paraang alam niya upang mabigyan ng laman ang sikmura ng kanyang apo at, kung papala rin, ay makapag-ipon ng kahit barya-baryang pambayad sa utang na hindi naman siya ang gumawa. Ang bawat sentimong nahuhulog sa kanyang maliit na lata ay tila musika ng kaligtasan para kay Blanca. Ngunit ang munting kagalakang iyon ay agad na naparam nang marinig niya ang mabibigat at tila nagmamadaling mga hakbang ni Stella patungo sa kanya. Walang pasabi, kinuha ni Stella ang lata ng kinita ni Blanca at sinimulang bilangin ang laman nito nang may kasakiman sa kanyang mga mata. Ma, kukunin ko muna ang pera na to. May kailangan akong bayarang membership fee para sa bago kong business. Kapag kumita na ako, dodoblehin ko pa to, promise. Sabi ni Stella habang mabilis na isinisilid ang mga barya at papel sa kanyang bulsa. Pero Stella, iyan na lang ang natira para sa pambili ng gamot ni Maya at para sa ating susunod na ititinda. Wala na tayong puhunan. Mahinang pagmamakaawa ni Blanca, ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. Lumingon si Stella. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging masigla patungo sa isang mapanghamong anyo. Ano ba naman, Ma? Napaka-selfish niyo naman. Iniisip ko lang naman ang paraan para makaalis tayo sa hirap. Tapos ganyan pa ang sasabihin niyo. Kaya siguro tayo hindi pinagpapala dahil masyado kayong madamot sa sarili ninyong anak. Sa pamamagitan ng mga salitang iyon, muling binaliktad ni Stella ang sitwasyon, dahilan upang makaramdam si Blanca ng hindi nararapat na hiya at panunumbat sa sarili. Naiwang nakatitig si Blanca sa kanyang walang laman na lata. Sa gitna ng kanyang panlulumo, napansin niya ang isang anino sa gilid ng kanyang tindahan. Si Mang Turo, ang piping pulubi na laging nakasuot ng punit-punit na damit, ay nakatayo roon at tahimik na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nakakaunawa sa bigat na dinadala ni Blanca. Kahit na alam ni Blanca na wala na siyang puhunan para sa bukas, kumuha siya ng huling malinis na mangkok. Buong puso niyang pinuno ito ng pinakamalapot na bahagi ng lugaw
at iniabot sa matanda. Kain ka muna, Mang Turo. Pasensya na. Ito na lang ang kaya kong ibigay. Bulong niya ng may pilit na ngiti. Tumango si Mang Turo, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pasasalamat. Bago siya marahang lumayo, bitbit ang init ng pagkain na nagmula sa isang pusong mas sugatan pa kaysa sa kanyang kalagayan. Maya-maya pa ay lumabas si Maya mula sa loob ng bahay. Ang 15 taong gulang na dalaga ay lumapit sa kanyang lola at mahigpit itong niyakap mula sa likuran. La, huwag na po kayong umiyak. Mag-aaral po ako ng mabuti. Balang araw, kukunin ko po kayo rito at tayo naman ang titira sa isang palasyo. Sabi ng bata habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lola. Ramdam ni Blanca ang tibok ng puso ng kanyang apo at sa sandaling iyon, tila ba nabuhayan siya ng loob. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagyayakapan ay muling nabulabog. Isang lalaking nakabarong ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. May hawak itong isang puting sobre na may selyo ng bangko. Inabot nito ang sulat kay Blanca nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Sa panginginig ng mga kamay, binuksan ni Blanca ang sobre. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila kulog na yumanig sa kanyang katinoan. 7 araw. 7 araw na lamang ang ibinibigay sa kanila upang lisanin ang tahanang naging saksi sa lahat ng kanyang ligaya at lumbay. Ngunit ang mas matinding dagok ay hindi ang nakasulat sa papel, kundi ang katotohanang nakalakip sa likod nito. Isang kopya ng kasunduan na may pirma ni Stella. Hindi lamang isinangla ni Stella ang bahay, ipinagbenta niya rin ang karapatan ni Blanca na manatili rito kahit bilang isang nangungupahan lamang. Nabitawan ni Blanca ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang lumipad at lumapag sa alabok ng kalsada, tila isang patay na dahon. Nanlalabo ang paningin ni Blanca habang pinagmamasdan ng kanyang bahay ang mga pader na unti-unti nang tinatamaan ng hapon. Ang pintuang hindi na nila muling mabubuksan sa loob ng 1 linggo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang tila pagsabog ng kanyang puso sa tindi ng sakit. Paano niya sasabihin kay Maya na ang palasyong pinapangarap nito ay mawawala na sa kanila bago pa man matapos ang linggong ito? At higit sa lahat, hanggang saan kayang tiisin ng isang ina ang pagtataksil ng sarili niyang dugo bago siya tuluyang lamunin ng kawalang pag-asa? Hindi ang pagkawala ng bubong sa itaas ng kanyang ulo ang tunay na kumatay sa kaluluwa ni Blanca, kundi ang malamig na katotohanang ang taong kinalinga at itinuring niyang sariling dugo ang siya palang maghuhukay ng kanyang libingan habang siya ay buhay pa. Sa loob ng maliit na sala, kung saan ang bawat sulok ay kabisado ng kanyang mga daliri, nakatayo si Blanca habang mahigpit na hawak ang papel na nagtatakda ng kanilang katapusan. Ang tinta ng sulat ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin, nanunuot sa kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga. Bakit, Stella? Bakit kailangang pati ang karapatan nating manatili rito ay ipagbili mo rin? Ang tinig ni Blanca ay halos isang pabulong na hininga, basag at puno ng hindi maipaliwanag na pighati. Pumasok si Stella mula sa labas, dala-dala ang ilang supot ng mga bagong biling damit. Nang makita ang biyenan na hawak ang sulat, sa halip na matakot, ay lalo lamang itong nagmatigas. Ibinagsak niya ang mga supot sa lumang sofa at humarap kay Blanca nang may halong pandidiri. Ay naku, ma, stop the drama please. Nakakapagod na yang paulit-ulit na linya mo. Kaya ko ginawa yon dahil ayaw ko nang maging gapos ang bahay na ito sa leeg ko. 1 linggo na lang, aalis na tayo rito at magsisimula ng bagong buhay. Dapat ka pa ngang magpasalamat dahil tinulungan kitang makawala sa bulok na kalyang ito. Pagtataas ng boses ni Stella, bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa pandinig ng matanda. Hindi ko hinihingi ang bagong buhay na sinasabi mo kung ang kapalit ay ang dangal ko at ang kinabukasan ni Maya. Sigaw ni Blanca, ang kanyang unang pagkakataon
na magtaas ng boses sa loob ng maraming taon. Taksil ka, Stella. Pinagkatiwalaan kita, pero ibinenta mo ang kaluluwa ng pamilyang ito. Dahil sa galit at sa tinatagong takot na malantad ang lahat ng kanyang kasinungalingan, mabilis na lumapit si Stella at marahas na itinulak ang matanda sa balikat. Napasandal si Blanca sa dingding, dahilan upang mayayanig ang isang lumang kuwadro ng kanilang litrato. Huwag mo akong masumbatan ng ganyan. Matanda ka. Wala kang alam sa hirap na dinaranas ko para lang mabuhay tayo. Kung hindi dahil sa akin, matagal na kayong namamalimos sa kalsada. Sa gitna ng kanyang galit, hindi napigilan ni Stella ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Blanca. Isang sampal na hindi lamang nag-iwan ng hapdi sa balat, kundi tuluyang nagpunit sa natitirang respeto ng matanda sa kanyang manugang. Lola! Isang matinis na tinig ang bumasag sa tensyon. Si Maya, na kanina pa palang nakikinig sa pinto, ay patakbong lumapit at niyakap ang kanyang lola. Umiiyak ang bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ng luha at ang namumulang pisngi ni Blanca gamit ang kanyang maliit na panyo. Tumingin si Maya kay Stella. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pagkamuhi. Bakit niyo po sinasaktan si Lola? Masama po kayo. Wala kayong puso. Tumawa si Stella ng mapait. Isang tawang tila galing sa ilalim ng lupa. O kita mo na, Ma. Pati ang bata. Tinuturuan mong maging bastos sa akin. Ganyan ka ba talaga? Gusto mong maging biktima para kampihan ka ng lahat? Lumapit siya ng dahan-dahan kay Blanca. Ang kanyang mukha ay nasa harap na ng matanda. Malamig at walang kahit anong emosyon. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi ko kayo pababayaan sa kalsada. May nakausap na akong ahensya. Bukas na bukas, may susundo sa'yo. Isang nursing home, Mama. Doon, may mag-aalaga sa'yo. May pagkain ka. At higit sa lahat, hindi na kita kailangang makita pa. Nanigas ang buong katawan ni Blanca. Ang mga salitang nursing home ay tila isang hatol ng kamatayan na binibigkas ng isang hukom na walang habag. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng init ng pagmamahal ay tila biglang naging isang malamig na bilangguan. At si Maya? Tanong ni Blanca sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Si Maya? Isasama ko siya sa akin. Ilalayo ko siya sa impluwensya mo. Sagot ni Stella bago padabog na pumasok sa kanyang silid. Iniwan ang maglola na nakalugmok sa gitna ng sala. Niyakap ni Blanca ng mahigpit si Maya. Sa dilim ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ng matanda at ang mahihinang hikbi ng kanyang apo. Ang bawat buntong hininga ni Blanca ay puno ng panalangin. Panalangin sana ay magkaroon siya ng lakas na iligtas ang kanyang apo mula sa kuko ng babaeng dati ay tinawag niyang anak. Paano niya lalabanan ang isang kalaban na nasa loob mismo ng kanyang tahanan at ano ang gagawin niya kapag ang bukas na dumarating ay hindi nadala ang liwanag ng pag-asa, kundi ang dilim ng tuluyang paghihiwalay? Ang mga alaala ay parang mga aninong hindi kayang nakawin ng sinuman kahit gaano pa katindi ang puot at kasakiman ng mundo. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, naupo si Blanca sa tabi ni Maya sa kanilang maliit na higaan. Ang tanging liwanag sa silid ay ang maliit na lampara na aandap-andap na, tila nakikiramay sa huling hininga ng kanilang pananatili sa bahay na yon. La, totoo po ba? Ilalayo ako ni Mama sa inyo? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng duster ng kanyang lola. Huminga ng malalim si Blanca. Pilit na itinatago ang sariling takot. Hinaplos niya ang buhok ng apo, isang haplos na puno ng pangako at pag-ibig. Huwag kang matakot, anak. Hanggat may hininga si Lola, hindi ka mapuputulan ng pag-asa. Alam mo ba, noong panahon ng kahirapan, noong bata pa ako, itinuro sa akin ng iyong lolo at ng aking mga magulang
na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang lupang kinatatayuan natin, kundi ang kabutihang itinatanim natin sa puso ng iba. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang panahon mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Isinalaysay ni Blanca kay Maya ang tungkol sa isang batang lalaki, isang ulilang gutom na gutom, nakahandusay sa tapat ng kanilang bakuran sa gitna ng matinding tagtuyot. Sa kabila ng sariling kakapusan, ibinigay ng mga magulang ni Blanca ang kanilang huling salop ng bigas at huling baso ng tubig sa batang iyon. Isang munting sakripisyo na tila wala lang sa iba. Ngunit para sa batang iyon, ito ang naging tulay upang mabuhay at makita ang bukas. Anong nangyari sa batang yon, La? Usisa ni Maya pansamantalang nalilimutan ang kanilang sariling problema. Hindi na namin siya muling nakita, anak. Ngunit bago siya umalis, nangako siya na hinding-hindi niya malilimutan ang lasa ng kabutihang natanggap niya. Iyon ang utang na loob na kailanman ay hindi nababayaran ng ginto. Bulong ni Blanca. Hindi nila alam. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng madilim na puno ng mangga, nakatayo si Mang Turo. Ang piping pulubi ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang katawan ay tila naging rebulto sa dilim. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lumang litrato, isang kupas na larawan ng isang pamilyang nakatayo sa tapat ng bahay na ito. 50 taon na ang nakalilipas. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang maruming pisngi bago siya marahang tumalikod at naglaho sa kadiliman. Kinabukasan, bitbit ang huling piraso ng kanyang dangal. Nagtungo si Blanca sa malaki at marangyang gusali ng bangko sa kabayanan. Isinuot niya ang kanyang pinakamalinis na damit. Isang lumang barot saya na itinago niya para sa mga espesyal na okasyon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang umaakyat sa makinis na hagdanan ng bangko. Damang-dama ang lamig ng aircon na tila nanunuot hanggang sa kanyang buto. Sa loob ng isang opisina na amoy mamahaling pabango at kape, hinarap niya si Lorenzo. Ang gwardya ay nakatitig sa kanya nang may pag-aalinlangan, ngunit hindi natinag si Blanca hanggang sa payagan siyang makapasok. Si Lorenzo ay nakaupo sa kanyang malambot na silya, abala sa pagpirma ng mga papeles, hindi man lang nag-abalang iangat ang kanyang paningin. Sir Lorenzo, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pagsusumamo ni Blanca, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa, nakikita ang panginginig ng bawat daliri. Bigyan niyo po kami ng kahit kaunting oras pa. Ang bahay na yan ay hindi lamang basta ari-arian. Iyan ang buhay ng pamilya ko. Ang manugang ko po ay nagkamali. Ngunit huwag niyo po kaming itapon sa kalsada. Dahan-dahang iniangat ni Lorenzo ang kanyang ulo. Isang malamig at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang mabigat na stamp at mariin itong ibinagsak sa isang dokumento sa harap ni Blanca. Ang tunog ng paglapat ng stamp sa papel ay tila hatol ng isang bitayan. Lola, alam nyo, ang problema sa inyong mga mahihirap, masyado kayong madrama. Simula ni Lorenzo habang sumasandal sa kanyang upuan. Ang bangko ay hindi isang charity institution. Negosyo ito. Isinangla ni Stella ang bahay sa halagang hindi nyo kailanman mababayaran sa loob ng 100 taon. Sa katunayan, tinulungan ko pa nga kayo dahil binili ko na ang property na yon para sa sarili kong proyekto. Wala kaming pakialam kung saan kayo pupunta. Ang kailangan namin ay ang lupa. Pero tao rin po kayo. May pamilya rin po kayo. Hikbi ni Blanca, ang kanyang mga luha ay pumatak sa makinis na lamesa ni Lorenzo. Tumayo si Lorenzo at lumapit kay Blanca, idiniin ang kanyang mukha sa matanda. Ang tao, kapag walang pera, walang kwenta. Bukas, 10:00 ng umaga, darating ang mga tauhan ko. Kung hindi pa kayo nakaalis, itatapon namin ang lahat ng basura nyo sa kalsada. Kasama na kayo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin sa harap ng mga kapitbahay mo.
Naiwang nakatayo si Blanca sa gitna ng marangyang opisina, tila isang munting ibon na nawalan ng pakpak sa gitna ng malakas na bagyo. Ang bawat hakbang niya palabas ng bangko ay tila may dalang ton-toneladang bigat. Habang naglalakad siya sa gitna ng mataong kalsada, tila nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang malamig na boses ni Lorenzo na nag-uutos na itapon sila sa kalsada. Paano niya haharapin ang umaga kung ang bawat segundong dumadaan ay unti-unting pumapatay sa kanyang huling pag-asa? Ang langit ay tila hindi na rin nakatiis sa bigat ng katarungang ipinagkakait sa lupa. Ang makapal at maitim na ulap ay tuluyang bumigay, nagpakawala ng isang malakas na buhos ng ulan na tila mga luhang humahagupit sa bubungan ng bahay ni Blanca. Sa gitna ng pagngangalit ng bagyo, isang hilera ng mga sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang tunog ng mga makina ay nangingibabaw sa ingay ng patak ng ulan. Dala ang isang balitang mas malamig pa sa hanging amihan. Bumaba si Lorenzo mula sa kanyang sasakyan, payong-payong ng isang tauhan upang hindi mabasa ang kanyang mamahaling suit. Sa kanyang likuran ay ang mga trabahador na may dalang martilyo, pako at isang malaking pulang karatula. Nang walang pasabi, iniutos ni Lorenzo na itarak ang karatula sa gitna ng bakuran. Isang paunawa na ang lupang ito ay ari-arian na ng bangko at bawal na ang sinumang pumasok. Ang bawat pukpok ng martilyo sa kahoy ay tila bawat tibok ng puso ni Blanca na unti-unting pinapatay. Sir Lorenzo, pakiusap. Huwag niyo namang gawin ito sa harap ng mga tao. Sigaw ni Blanca habang patakbong lumabas ng bahay, hindi inalintana ang malakas na ulan na agad nagpabasa sa kanyang manipis na duster. Hinarap siya ni Lorenzo ng may pandidiri. Sabi ko sa'yo, Lola, basura ang turing namin sa mga hindi marunong magbayad. Ang karatulang ito ang magpapaalala sa lahat na wala na kayong puwang dito. Nang subukan ni Blanca na hawakan ang braso ni Lorenzo upang magmakaawa, marahas siyang itinulak ng lalaki. Nawalan ng balanse ang matanda at bumagsak sa maputik na lupa. Nagsimulang maglabasan ng mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Ang ilan ay may awa sa kanilang mga mata, ngunit ang karamihan ay nanonood lamang sa kahihiyang nararanasan ng matanda. Sa gitna ng eksenang ito, lumabas si Stella mula sa loob ng bahay. Ngunit sa halip na tulungan ng biyenan, lumapit siya sa mga tanim na bulaklak at sa maliit na puno ng bayabas na nasa gilid ng bakuran. Masyadong masikip dito para sa mga truck bukas, sabi ni Stella nang may malamig na tinig. Sinimulan niyang bunutin ang mga rosas at sampagita na maingat na inalagaan ni Blanca sa loob ng maraming taon. Ang mga bulaklak na itinanim pa ng yumaong asawa ni Blanca para sa kanya. Bawat ugat na nabubunot ay tila bawat alaala ng pag-ibig na winawasak ni Stella sa harap mismo ng kanyang biyenan. Huwag, Stella! Ang mga bulaklak na yan! Ang asawa ko ang nagtanim niyan! Hikbi ni Blanca habang pilit na bumabangon mula sa putikan, ngunit muli siyang nadulas dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang basang karton, nakatayo si Mang Turo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapayapaan, ngayon ay nagliliyab sa galit habang nakatingin kay Lorenzo at Stella. Lumapit siya sa bakuran, yumuko, at kumuha ng isang dakok na lupa, ang lupang basa ng ulan at luha ni Blanca. Mahigpit niya itong nilaro sa kanyang palad bago siya tahimik na tumalikod, dala ang isang determinasyong hindi kayang basagin ng kahit anong bagyo. Lola! Lola! Isang matinis na sigaw ang nagmula kay Maya na patakbong lumabas para itayo ang kanyang lola. Ngunit bago pa man mahawakan ng bata ang matanda, biglang nanigas ang katawan ni Blanca. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tunog ng ulan ay tila naging isang malayong bulong. Dahan-dahang bumagsak ang ulo ni Blanca sa putik. Ang kanyang huling nakita
ay ang malupit na ngiti ni Lorenzo bago tuluyang nawala ang kanyang malay. Ang malakas na sigaw ni Maya para sa saklolo ay nilamon ng dagundong ng kulog, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang dumi ng kawalang katarungang kakatapos lang mangyari. May iwang nakahandusay ang matanda sa gitna ng ulan, walang malay at tila wala ng buhay. Sa sandaling ito, ang bawat nanonood ay may iisang katanungan sa kanilang isipan. Ito na ba ang katapusan ni Nanay Blanca? O may darating pa bang liwanag pagkatapos ng madilim na bagyong ito? Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa lumang bentilador ng klinika ang unang bumati sa pagbabalik ng malay ni Blanca. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat, isang paalala na ang kanyang katawan ay pagod na sa pakikipaglaban sa ulan at sa lupit ng kapalaran. Sa kanyang tabi, nakaupo si Maya. Ang mga mata ng bata ay namumula at ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa palad ng kanyang lola. Tila natatakot na kapag bumitaw siya ay tuluyan na itong maglaho. Sa labas ng maliit na silid, naririnig ang matinis na boses ni Stella na nakikipagtalo sa nurse. Ano? Bakit kailangang magbayad agad? Wala akong pera. Kasalanan niya kung bakit siya nagkasakit. Bakit ako ang sisingilin niyo? Iwanan niyo na lang siya riyan. Tutal gising naman na siguro yan. Ang bawat salitang binitawan ni Stella ay tila mga huling patak ng lason na tumatapos sa anumang ugnayan nila ni Blanca. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ang tunog ng kanyang mga takong na mabilis na lumalayo. Iniwan ang kanyang biyanan sa gitna ng kawalan. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang mahiwagang pangyayari ang naganap. Isang lalaking nakauniporme ng ospital ang pumasok sa silid ni Blanca. May hawak na ilang papeles. Lola Blanca, huwag na po kayong mag-alala. Sabayarin niyo rito. Sabi ng nurse nang may magalang na tinig. May isang estranghero po na dumating kanina at binayaran ang lahat ng inyong gastusin mula sa gamot hanggang sa kwarto niyo. Pati ang ambulansya ay bayad na rin po. Napakunot noo si Blanca. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis dahil sa kalituhan. Sino? Sino ang gumawa noon? Tanong niya sa pagitan ng kanyang panghihina. Ngunit ang tanging isinagot ng nurse ay isang matamis na ngiti bago ito lumabas ng silid. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kanyang higaan, nakalagay ang isang basket ng mga sariwang prutas at isang maliit na puting sobre. Sa loob ng sobre ay may isang maikling sulat na isinulat sa isang magandang sulat kamay. Hindi ka nag-iisa. Ang kabutihang itinanim mo ay nagsisimula na ngayong mamunga. Magpalakas ka, Nanay Blanca. Walang pangalan ng sulat, ngunit ang bawat salita roon ay tila isang mainit na yakap na nagbigay ng panibagong lakas sa matanda. Sa kabilang dako ng kabayanan, sa tapat ng isang marangya at 5 bituin na hotel, isang itim na sasakyan ang huminto. Ang mga doorman ay mabilis na nag-unahan upang buksan ang pinto ng sasakyan. Mula rito ay lumabas ang isang lalaking hindi na nakasuot ng punit-punit na damit. Ang kanyang katawan ay balot na ng isang mamahaling Amerikana na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay maayos na ang pagkakaayos at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang awtoridad na tila kayang magpabagsak ng isang kaharian. Si Mang Turo, o mas kilala na ngayon sa pangalang Don Arturo, ay pumasok sa lobby ng hotel nang may matuwid na tindig. Ang lahat ng empleyado ay yumukod sa kanya nang may matinding paggalang. Don Arturo, handa na po ang lahat ng dokumento para sa pag-audit ng bangko ni Lorenzo. Bulong ng kanyang sekretarya na sumusunod sa kanyang likuran. Tumango lamang si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa unahan, malamig at puno ng determinasyon. Samantala, matapos ang ilang oras ay nakabalik na si Blanca sa kanilang tahanan sa tulong ng isang sasakyang ipinadala ng misteryosong estranghero. Ngunit ang kanyang kagalakan
ay agad na napalitan ng panibagong kilabot. Pagpasok niya sa pintuan, laking gulat niya nang makitang wala na ang kanyang lumang aparador, ang kanyang mga silya, at maging ang lamesang kinakainan nila ni Maya. Lumabas si Stella mula sa kusina, nagpupunas ng pawis at may hawak na isang tumpok ng pera. "Oh ma, gising ka na pala. Mabuti naman. Huwag ka nang maghanap ng mga gamit mo. Ibinenta ko na ang lahat ng yan sa magbobote kanina. Sayang din ang kikitain. Pambayad ko rin sa mga utang ko habang hinihintay nating lumayas dito. Tutal, sabi mo naman, paalis na tayo, di ba? Bakit pa natin dadalhin ang mga basurang yan?" Napahawak si Blanca sa hamba ng pinto. Ang kanyang mundo ay muling umikot. Ang bawat gamit na ibinenta ni Stella ay may kalakip na kwento. Ang silyang kinauupuan ng kanyang asawa, ang aparador na puno ng kanilang mga alaala. Ang lahat ay nilapastangan ng sarili niyang manugang habang siya ay nakaratay sa ospital. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pasensya ni Blanca ay tila tuluyan ng naputol. Ang bawat hakbang sa loob ng sariling tahanan ay hindi na nagdadala ng init, kundi isang malamig at guwang na alingawngaw na tila nanunumbat sa bawat hininga ni Blanca. Ang bahay na dati ay puno ng halimuyak ng nilulutong pagkain at ingay ng tawanan ay naging isang kalansay na lamang ng mga alaala. Tanging ang 4 na pader na may mga bakas ng lumang pintura ang natira. Lahat ng mahahalagang bagay, ang mga kurtinang tinahi ni Blanca, ang lumang orasan, maging ang banig na kanilang tulugan, ay wala na. Ngunit sa gitna ng malawak at bakanteng sala, may isang bagay na hindi nagawang galawin ni Stella, marahil dahil sa takot o dahil sa kawalan ng halaga nito para sa kanya. Ang isang lumang krus na gawa sa maitim na kahoy ay nananatiling nakasabit sa gitna ng dingding. Ito ang krus na hinalikan ng asawa ni Blanca bago ito pumanaw, at ito ang tanging saksi sa lahat ng panalangin ng matanda sa gitna ng kadiliman. "Ma, ano pa ba ang hinihintay mo? Bilisan mo na ang pag-aayos ng mga basahan mo dahil naririyan na sila," padabog na sabi ni Stella habang nakasandal sa hamba ng pinto. Tila inip na inip sa bawat segundong lumilipas. Hindi nagtagal. Ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa bintana, tila mga matatalim na daliri ng liwanag na sumusuri sa bawat sugat ng bahay. Pumasok si Lorenzo, kasunod ang 2 lalaking may malalaking katawan. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay nag-iwan ng bakas ng putik sa malinis na sahig ni Blanca. Isang tahasang pagpapakita ng kawalan ng respeto. "O Lola, mukhang handa ka na palang lumayas," bungad ni Lorenzo ng may mapanguyam na ngiti. "Saktong-sakto ang dating ko. Ayaw ko namang abutan pa kayo rito bukas ng umaga dahil may mga bulldozer na kaming nakahanda." "Sir Lorenzo, parang awa niyo na po." Sa huling pagkakataon ay lumuhod si Blanca sa paanan ng lalaki. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Lorenzo. "Kahit isang gabi lang po. Gabi na at umuulan pa sa labas. Saan ko dadalhin ang apo ko?" Tiningnan ni Lorenzo ang matanda nang may halong pandidiri. Tila ba isa itong maduming basahan na humaharang sa kanyang daraanan. Iniawas niya ang kanyang paa at tumawa ng mahina. "Lola, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ang basura ay itinatapon sa tamang oras at ang oras nyo ay tapos na. Kung gusto nyo ng masisilungan, maraming tulay dyan. O baka naman gusto mong sumama na sa asawa mo sa sementeryo para libre ang tirahan." Ang bawat salita ni Lorenzo ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Blanca. Hindi siya makapaniwala na may taong kayang magbitiw ng ganoong kalupit na salita sa isang matandang wala ng kalaban-laban. Tumingin si Blanca kay Stella. Umaasa na kahit kaunting habag ay makikita niya sa mga mata nito.
Ngunit tinalikuran lamang siya ng kanyang manugang at nagsimulang makipag-usap kay Lorenzo tungkol sa kanilang susunod na lakad. Dahan-dahang tumayo si Blanca. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, pinalitan ng isang matinding hapdi sa kanyang dibdib na tila sinusunog ang bawat natitirang emosyon. Hindi na siya nagmakaawa pa. Lumapit siya sa dingding at maingat na kinuha ang lumang krus. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tila ito ang kanyang tanging pananggal laban sa kalupitan ng mundo. "Halika na, Maya," bulong ni Blanca sa kanyang apo na kanina pa nakakapit sa kanyang duster, nanginginig sa takot at lamig. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanilang iilang pirasong damit at ang mabigat na kahoy na krus. Lumabas si Blanca ng bahay. Ang bawat hakbang niya palabas ng pintuan ay tila pagpunit sa kanyang sariling balat. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa pintuan kung saan may mga guhit pa ng lapis, ang sukat ng paglaki ni Maya at ng kanyang anak. Isang tahimik na pamamaalam ang namutawi sa kanyang mga labi. "Sige na, Lola. Huwag ka nang lumingon pa. Baka magbago pa ang isip ko at singilin kita sa huling hininga mo rito." Sigaw ni Lorenzo habang humahalakhak kasama si Stella sa loob ng bahay na dati ay kay Blanca. Habang naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada sa ilalim ng malamig na patak ng ulan, naramdaman ni Blanca ang bawat sakit ng kanyang katawan. Wala silang matutuluyan, walang perang dala, at tanging ang pananampalataya na lamang ang hawak. Ngunit sa gitna ng kawalang pag-asa, isang malakas na silaw ng ilaw mula sa isang paparating na sasakyan ang humarang sa kanilang daraanan. Isang itim at napakalaking sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Ang tunog ng makina nito ay tila isang malakas na pintig ng puso sa gitna ng gabi. Napatigil si Blanca, itinakip ang kanyang kamay sa mga mata dahil sa silaw, habang mahigpit na niyayakap ang kanyang apo sa likuran. Sa sandaling iyon, ang takot ni Blanca ay umabot sa sukdulan. Sino ang hihinto sa kanila sa ganitong oras? Ito na ba ang katapusan ng kanilang paglalakbay o ito ang simula ng isang bagay na kailanman ay hindi nila inasahang mangyayari? Pao! Dahan-dahang bumukas ang pinto ng napakalaking itim na sasakyan, kasabay ng marang pagtalsik ng tubig mula sa basang kalsada. Isang lalaki ang lumabas. Hawak ang isang malaking itim na payong upang harangan ang ulan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad. At ang bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos sa putikan ay tila nagdadala ng isang bigat na hindi kayang balewalain. Nang iangat niya ang payong at tumama ang liwanag ng headlight sa kanyang mukha, halos mapatid ang hininga ni Blanca. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay hindi na ang pulubing madungis, nakayuko, at piping madalas niyang limusan ng lugaw. Bagamat nakasuot na ito ng mamahaling Amerikana, at ang buhok ay maayos na ang pagkakaayos, ang mga mata nito, ang mga matang puno ng karunungan at lihim na pasasalamat ay hindi magbabago. Mang Turo, ang tanging naibulalas ni Blanca sa gitna ng kanyang panginginig, ang kanyang boses ay tila isang munting huni sa gitna ng malakas na ulan. Isang matamis at magalang na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Hindi siya sumagot sa pamamagitan ng senyas. Sa halip, nagsalita siya ng may malalim at baritonong tinig na tila nagpatahimik sa bawat patak ng ulan sa paligid. "Nanay Blanca, huwag na po kayong matakot. Ako ito, si Arturo. Pasensya na po kung hinayaan ko kayong maghintay ng matagal." Hindi makapaniwala si Blanca. Ang piping pulubi na itinuring niyang kaibigan ay hindi lamang pala nakakapagsalita, kundi tila isang hari na bumaba mula sa kanyang trono. Inalalayan ni Arturo ang matanda at si Maya patungo sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay amoy mamahaling katad at may init na tila agad na nagpawis sa ginaw na nanunuot sa kanilang mga buto. Dinala sila ng sasakyan sa isang dambuhalang mansyon sa tuktok ng isang burol, malayo sa ingay at dumi
ng kalyang pinanggalingan nila. Ang bawat silid ay puno ng mga mamahaling kasangkapan, ngunit hindi ang karangyaan ang bumasag sa katahimikan ni Blanca, kundi ang pakiramdam na sa wakas, sila ay ligtas na. Sa loob ng isang malawak na sala na may nagniningas na tsiminea, naupo si Arturo sa tapat ni Blanca. Isang kasambahay ang lumapit at naglapag ng isang mainit na tasa ng tsaa sa harap ng matanda. Ito ay eksaktong katulad ng paraan ng pag-abot ni Blanca ng lugaw kay Arturo noon. May kasamang paggalang at tunay na malasakit. Nanay Blanca, marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako nagpanggap na pulubi sa inyong harapan. Simula ni Arturo habang nakatingin sa apoy. 50 taon na ang nakalilipas, may isang batang ulila na halos mamatay na sa gutom sa tapat ng inyong bakuran. Ang mga magulang nyo, sila ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay. Ibinigay nila ang huling pagkain nila para lang hindi ako mamatay. Huminga ng malalim si Arturo. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa nakaraan. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag nagtagumpay ako, babalikan ko ang pamilyang iyon. Gusto kong malaman kung ang kabutihang itinanim nila ay nanatili pa rin sa kanilang mga anak. At sa loob ng maraming buwan na pinagmamasdan ko kayo, napatunayan kong hindi kayo nagbago. Nanay Blanca, ang utang na loob na daladala ko ay hindi matutumbasan ng kahit anong yaman, ngunit ngayong gabi, ituturing ko, itong bayad na. Napaiyak si Blanca, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat sa mga magulang niyang pumanaw na at sa Diyos na hindi siya pinabayaan. Arturo, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, pero ang bahay namin ay wala na. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa mukha ni Arturo. Lumingon siya sa kanyang sekretarya na may hawak na isang itim na folder. Nanay Blanca, ang bahay na yon ay hindi lang basta lupa at bato. Iyon ay simbolo ng inyong dangal. Huwag kayong mag-alala. Humarap si Arturo kay Blanca at hinawakan ng kulubot na kamay ng matanda. Ang mga luhang pumatak sa inyong mga mata dahil kay Lorenzo at Stella. Iyon na ang huling luhang papatak dahil sa kanila. Bukas, paggising ng araw, malalaman nila kung anong klaseng halimaw ang kinalaban nila. Sila naman ang iiyak. Nanay Blanca, ipinapangako ko sa inyo, sa harap ng krus na hawak ninyo, na babawiin natin ang lahat. Ang determinadong boses ni Arturo ay nangingibabaw sa katahimikan ng mansyon, tila isang batas na hindi mababali. Habang nakatingin si Blanca sa kanyang apo, na mahimbing nang natutulog sa malambot na sofa, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang bukang liwayway ay hindi na tila isang banta, kundi isang matamis na pangako ng paghihiganti at katarungan. Ang tunog ng nag-uumpugang mga baso ng kristal ay tila isang mapang-uyam na awit sa gitna ng isang marangyang restaurant sa kabayanan. Habang ang bawat patak ng mamahaling alak ay dumadaloy, ganoon din ang pag-agos ng kasakiman sa mga puso ni Stella at Lorenzo. Sa tapat ng isang mesang puno ng masasarap na pagkain, mga pagkaing hindi man lang matikman ni Blanca sa loob ng mahabang panahon, ang dalawa ay humahalakhak, tila ba sila na ang nagmamay-ari ng buong mundo. Cheers, Lorenzo! Akala ko talaga mahihirapan tayo sa matandang yon, pero mabilis din pala siyang sumuko. Sabi ni Stella, habang iniinom ang kanyang alak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa bagong alahas na suot niya sa kanyang leeg. Sa wakas, makakaalis na rin ako sa mabantot na hantungan na yon. Wala nang lugaw, wala nang drama. Ngumiti si Lorenzo, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Para sa kanya, si Stella ay isa lamang kasangkapan, isang hagdan, upang maabot ang lupang matagal na niyang pinupuntirya.
Sabi ko naman sa'yo, Stella, ang emosyon ay panggulo sa negosyo. Ang kailangan lang ay konting itulak ang matanda sa dulo ng bangin at kusa na silang tatalon. Bukas, sisimulan na ang paggiba sa bahay. At kapag naitayo na ang mall doon, hindi lang doble ang kikitain natin. Habang masaya silang nagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang, hindi nila napapansin ang isang lalaking nakaupo sa madilim na bahagi ng restaurant. Ang lalaking ito ay may hawak na maliit na kamera, lihim na kinukuha ang bawat galaw at bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang bawat halakhak ni Stella at bawat mapangaping salita ni Lorenzo ay naire-record, magsisilbing mga ebidensyang gagamitin laban sa kanila sa tamang panahon. Samantala, sa loob ng kanyang silid sa mansyon ni Don Arturo, nakatayo si Blanca sa harap ng malaking bintana. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng kaba. Lumapit si Arturo sa kanya, dala ang isang folder na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Lorenzo. Nanay Blanca, alam niyo ba kung bakit ganoon na lamang kadesidido si Lorenzo na kunin ang inyong bahay? Tanong ni Arturo. Hindi lang dahil sa lupa. Alam niya na may nakatagong deposito ng ginto ang kasaysayan ng inyong pamilya sa ilalim ng lupang iyon at balak niyang suluhin ang lahat sa pamamagitan ng pag-ilit sa inyong ari-arian sa paraang ilegal. Hindi makapaniwala si Blanca. Ang lahat ng paghihirap nila, ang lahat ng pangaalipusta ay nag-ugat lamang sa isang kasinungalingan at pagnanakaw. Ang kanyang pamilya ay naging biktima ng isang planong matagal nang binuo ni Lorenzo kasama ang pagbubulag-bulagan ni Stella dahil sa pera. Ano po ang mangyayari sa kanila, Arturo? Mahinang tanong ni Blanca. Ang hustisya ay parang isang bagyo, Nanay Blanca. Maaring matagal bago ito dumating, ngunit kapag humampas na ito, walang sinumang masama ang makakatayo. Sagot ni Arturo nang may malamig na determinasyon. Sa loob ng ilang oras, ang lahat ng kanilang tinatamasa ay maglalaho. Ang bawat sentimong kinuha nila sa inyo, babalik sa kanila bilang isang sumpa. Bumalik ang eksena sa restaurant. Itinaas ni Lorenzo ang kanyang baso para sa isang huling toast, para sa tagumpay ng mga matatalino at para sa paglalaho ng mga mahihirap. Sigaw niya bago nilagok ang alak ng may kapalaluan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang text message ay sabay na tumunog sa kanilang mga cellphone. Pagtingin ni Lorenzo sa kanyang screen, biglang naglaho ang kulay sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri bago ito bumagsak sa sahig at nagkadurog-durog sa libu-libong piraso. Lorenzo, anong nangyayari? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Stella na nagsisimula na ring kabahan. Ang lisensya ko sa bangko, sinususpinde na at ang lahat ng accounts ko, naka-freeze. Bulong ni Lorenzo sa pagitan ng kanyang paghinga na tila nawawala. Sa labas ng restaurant, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsimulang magpakita. Ang kanilang asul at pulang liwanag ay tumatama sa bintana. Tila isang babala na ang gabi ng kanilang pagdiriwang ay tapos na. Paano nila lalabanan ang isang puwersang hindi nila nakikita? At paano nila tatakasan ang katarungang matagal na nilang iniiwasan? Ang sikat ng araw ay tumama sa tuyong putik sa bakuran ng bahay ni Blanca. Tila isang entablado na inihanda para sa huling pagtatanghal ng katarungan. Ang dagundong ng malalaking bulldozer ay nangingibabaw sa buong paligid. Ang kanilang mga bakal na braso ay nakataas, handang itumba ang bawat haligi ng tahanang naging saksi sa kasaysayan ng isang pamilya. Nakatayo si Lorenzo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mukha ay maputla at may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa kawalan ng tulog, ngunit pilit pa rin niyang isinusuot ang kanyang maskara ng kayabangan. Bakit hindi pa nagsisimula? Gibain niyo na yan. Ngayon din. Sigaw ni Lorenzo sa mga trabahador.
Ang kanyang boses ay tila may halong desperasyon. Sa tabi niya, si Stella ay hindi mapakali, patingin-tingin sa kanyang paligid. Lorenzo, sigurado ka ba rito? Paano kung totoo yung mga balita tungkol sa accounts mo? Paano na yung pera ko? Manahimik ka, Stella. Kapag nakuha na natin ang lupa, lahat ng problema ay mawawala. Asik ni Lorenzo, habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na kurbata. Ngunit bago pa man makadampi ang bakal ng bulldozer sa dingding ng bahay, isang mahabang linya ng mga itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa hantungan. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid habang humihinto ang mga sasakyan sa tapat ni na Lorenzo. Bumaba ang mga tauhang nakabarong at sa huli, bumukas ang pinto ng pinakamarangyang sasakyan. Lumabas si Don Arturo. Ang bawat galaw niya ay puno ng kapangyarihan. Inalalayan niya pababa si Blanca. Sa pagkakataong ito, hindi na nakasuot ng lumang duster ang matanda. Si Blanca ay nakasuot ng isang disenteng asul na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na ang pagkakaayos at ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Kasunod nila si Maya na mukhang isang munting prinsesa, malayo sa batang basang-basa sa ulan noong nakaraang gabi. Lola? Mang Turo? Ang tanging naisambit ni Stella ang kanyang panga ay halos lumaylay sa gulat. Tumawa ng mapait si Lorenzo. Pilit na itinatago ang kanyang kaba. Anong ginagawa niyo rito? Akala niyo ba maililigtas niyo ang basurang ito sa pamamagitan ng pag-arkila ng mga mamahaling kotse? Wala kayong pera. Ang bahay na ito ay akin na. Naglakad si Arturo patungo sa harap ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matalas. Lorenzo, nagkakamali ka. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging iyo. At ang bangkong ipinagmamalaki mo? Simula kahapon, ang Board of Directors ay naglabas na ng desisyon. Ikaw ay tinanggal na sa posisyon dahil sa pandarambong at ilegal na pag-ilit ng mga ari-arian. Sino ka ba sa akala mo para sabihin iyan? Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Isang matandang lalaki na nakasuit ang lumapit kay Arturo at yumukod. Chairman Arturo, narito na po ang lahat ng ebidensya ng pakikipagsabwatan ni na Lorenzo at Stella sa pamimeke ng mga dokumento ng titulo. Chairman, ang salitang iyon ay tila isang malakas na kidlat na tumama sa bungo ni na Lorenzo at Stella. Napaurong si Stella, ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Chairman, si Mang Turo, ang may-ari ng bangko? Hindi lang ng bangko, Stella, sabi ni Arturo nang may malamig na tinig, kundi ng lahat ng pagkakataong sinayang nyo dahil sa inyong kasakima. Lumapit si Blanca sa harap ni Lorenzo. Sa halip na sampalin o sigawan ng lalaki, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang pader ng kanyang bahay. Ang bawat daliri niya ay tila may binubulong na pasasalamat sa mga pundasyon ng tahanan. Lumingon siya kay Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag kaysa sa galit. Lorenzo, ang bahay na ito ay itinayo sa pag-ibig. Ang mga taong katulad mo, na ang puso ay puno ng dumi, ay kailanman ay hindi makakatagal sa loob ng mga pader na ito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng mga pulis ay nagsimulang lumakas. Dalawang sasakyan ng pulis ang huminto at lumabas ang mga opisyal na may dalang warrant of arrest. Lumapit sila kina Lorenzo at Stella. Lorenzo Mercado at Stella Salvador. Inaaresto kayo sa kasong large-scale fraud, estafa at grave coercion, sabi ng pulis habang mabilis na inilalapat ang malamig na bakal ng posas sa kanilang mga kamay. Hindi maaari ito. Ma, tulungan mo ako. Ma, anak mo ako. Pagsusumamo ni Stella habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng pulis, ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumulong sa kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan. Tiningnan lamang siya ni Blanca
ng may malalim na lungkot. Stella, itinuring kitang anak, pero ikaw ang pumatay sa tiwalang yon. Ang bawat gawa ay may kapalit. Ngayon, kailangan mong harapin ang bunga ng iyong itinanim. Habang isinasakay si Lorenzo sa kotse ng pulis, lumingon siya kay Arturo nang may huling pagbabanta. Hindi pa tayo tapos. Makakalabas din ako rito. Ngumiti si Arturo. Isang ngiti na tila nagsasabing ang lahat ay tapos na. Lumapit siya sa bintana ng sasakyan ng pulis at bumulong. Tapos ka na, Lorenzo. At ang pinakamasakit na bahagi, ang lahat ng perang pinaghirapan mong nakawin ay gagamitin ko para sa pag-aaral ng mga batang pinagkaitan mo ng kinabukasan. Wala kang ititira. Naiwan ang katahimikan sa bakuran habang dahan-dahang lumalayo ang mga sasakyan ng pulis. Lumingon si Blanca sa kanyang bahay. Ang bulldozer ay dahan-dahang umaatras, nililisan ang lugar na dapat ay wawasakin nito. Huminga ng malalim ang matanda, ramdam ang bigat na tila nawala sa kanyang balikat. Nilapitan niya ang pader at marahang hinaplos ang semento, tila sinasabi sa tahanan na, ligtas ka na, ligtas na tayong lahat. Ang halimuyak ng sariwang sampaguita ay muling humahalimuyak sa hangin, humahalos sa pamilyar at nakakatakam na amoy ng mainit na lugaw na nagmumula sa kusina. Wala na ang amoy ng basa at malamig na putik. Wala na ang amoy ng panis na pangarap. Ang bahay ni Nanay Blanca ay muling nabuhay. Ang mga pader ay napinturahan ng puti, na tila isang malinis na papel na handang sulatan ng bagong kasaysayan. Ang bawat lamat sa sahig ay maayos na naisara, ngunit ang mga guhit ng lapis sa hamba ng pinto, ang sukat ng paglaki ni Maya, ay hindi pinabura ni Blanca. Ang mga iyon ang nagsisilbing mga bakas ng kanyang buhay na hindi kayang burahin ng anumang bagyo. Sa gitna ng sala, muling nakasabit ang lumang krus na gawa sa maitim na kahoy. Mukhang mas makinang na ito ngayon, tila nagpapasalamat sa pag-uwi sa sariling tahanan. Naupo si Blanca sa kanyang paboritong silya habang pinagmamasdan ng kanyang apo na si Maya na masayang nag-aaral sa ilalim ng bagong liwanag ng bumbilya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagdadala ng kapayapaan sa isang pusong matagal ng pagod. Isang hapon, bitbit ang isang maliit na basket ng pagkain, nagtungo si Blanca sa isang lugar na hindi niya inakalang muli niyang pupuntahan, ang bilangguan sa kabayanan. Sa likod ng mga rehas, nakita niya si Stella. Wala na ang ningning sa mga mata ng kanyang manugang, wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at mapangaping pananalita. Ang Stella na nakaharap niya ay isang babaeng lupayipay. Ang mukha ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ma, bakit ka pa pumunta rito? Mahinang tanong ni Stella, hindi makatingin ng diretso sa kanyang biyenan. Inilapag ni Blanca ang basket ng pagkain sa lamesang nasa pagitan nila. Dinalhan kita ng paborito mong ulam, Stella. Alam kong hindi masarap ang pagkain dito. Nagsimulang humagulgol si Stella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga rehas. Patawarin niyo ako, Ma. Napakasama ko sa inyo. Ninakawan ko kayo. Sinaktan ko kayo. Pero narito pa rin kayo para sa akin. Huminga ng malalim si Blanca. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon. Pinapatawad na kita, Stella. Matagal na. Hindi dahil sa nararapat ka, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang galit sa puso ko habang tumatanda ako. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na wala ng pananagutan. Kailangan mong pagbayaran ang iyong mga mali sa harap ng batas. At sana, sa paglabas mo rito, ikaw ay isa ng bagong tao. Umalis si Blanca sa bilangguan nang may magaan na pakiramdam. Ang bawat hakbang niya pauwi ay tila pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dusa. Pagdating niya sa kanilang kalsada, nakita niya ang isang bagong tayong gusali sa tabi ng kanyang bahay. Ang kusina ni Nanay Blanca, isang feeding center
na itinayo sa tulong ni Don Arturo. Dito, ang bawat nagugutom, pulubi at nangangailangan ay makakatanggap ng mainit na lugaw at pagmamahal ng walang kapalit. Nakita niya si Arturo na nakatayo sa harap ng center, nakasuot ng simpleng kamiseta, nakikipagkwentuhan sa mga bata. Nang makita niya si Blanca, lumapit ang bilyonaryo at yumukod upang magmano sa matanda, isang pagpapakita ng wagas na paggalang. Nanay Blanca, handa na po ang hapunan. Hinihintay na po kayo ni Maya, sabi ni Arturo nang may malambot na tinig. Habang naglalakad ang dalawa, patungo sa loob ng bahay, tiningnan ni Blanca ang kalangitan na ngayoy puno ng mga bituin. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang asawa, at ang lahat ng sakripisyong pinagdaanan niya. Napatunayan niya na ang kabutihan ay isang binhing hindi kailanman mamamatay. Maaari itong matabunan ng dumi at putik, ngunit sa tamang panahon, ito ay sisibol at magbubunga ng isang milagro. Ngumiti si Blanca, isang nangiting mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, ang kanyang puso ay nakauwi na sa tunay nitong tahanan. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat luhang pumatak ay naging hamog na nagbigay ng sariwang buhay sa kanyang bukas. Sa ilalim ng proteksyon ng langit at ng pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, si Nanay Blanca ay nakatagpo na ng kanyang kapayapaan.